Mga magulang, isang tanong. Kilala mo ba ang kachat ng anak mo? O mas kilala mo lang ang password wifi ninyo sa bahay? Alam mo bang marami mga naglilipa ng mga online predators? 5 mahalagang kaalaman tungkol sa mga online predators. Una, hindi sila mukhang kriminal. Akala ng marami ang predator ay isang manyak o kaya bastos. Pero sa totoo lang, mababait sila. Respeto, maalaga, at mukhang kaedad lang ng anak mo. At dahil mukhang safe, doon nagsisimula ang tiwala. Pangalawa, madali silang magpanggap. Isang picture lang, isang pangalan, isang edad, meron ng account. Walang ID, walang tunay na verification. Kaya kahit 40 years old ka na, pwede ka pa rin magpanggap na 13 years old. Pangatlo, hindi inaagaw ang bata. Pinapaniwala muna ang bata. Hindi sila humihingi agad ng litrato o personal na bagay. Pinaparamdam muna nila na espesyal ang bata. Halimbawa, ikaw lang yung nakakaintindi sa akin. Buti ka pa, mature kang mag-isip. Secret lang natin to ha. Ang tinatarget ng mga predator ay ang emosyon, hindi ang katawan. Pang-apat, mas delikado kapag tahimik na ang anak mo. Kapag hindi nagsasabi ang bata, hindi ibig sabihin na ligtas na siya. Minsan, nahihiya ang bata. Minsan pa, takot na mapagalitan. At minsan din, akala nila sila yung may kasalanan. At dito nagiging delikado ang katahimikan. Panglima, ang tanong ngayon, privacy ba o proteksyon? Kaya mga magulang, itanong din natin sa ating mga sarili. Mas pipiliin mo bang respetuhin ang privacy o pagsisihan ang katahimikan? Hindi lahat ng mga kaibigan online ay kaedad. Hindi lahat ng mga mababait ay may magandang intensyon. Kung ikaw ay may reaksyon or opinion, please type in the comment section. Ngumingiti nga sila sa harap mo. Pero ang hindi mo alam, habang sila ay nakangiti, naghahasa naman sila ng patalim sa likod mo. Lagi kanilang pinupuri sa madla. Pero itinatago nila ang kanilang ginagawang pagtataksil sa dilim. Kaya mag-iingat ka sa mga kalaban. Pero mas maging mapanuri sa mga tinatawag na kaibigan. Dahil ang kalaban, lantad ang galit. Pero ang kaibigan mo lang ang may kakayahang manaksak ng palihim. May mga bagay na kumikinang talaga sa simula, pero unti-unti namang kumukupas paglipas ng panahon. Walang pinagkaiba yan sa mga kaibigan natin. May mga kaibigan tayong tahimik lang, pero sila yung mga nananatili. Meron namang talagang todo sigaw sa tagumpay mo, pero bigla na lang nawawala kapag wala na silang makuha sa'yo. Alam mo, sa natutunan ko, huwag kang basta-basta maniniwala kahit kanino. Alam mo kung bakit? Ito tatandaan mo. Kahit ang sariling ngipin mo, kayang kagatin ang sarili mong dila. Kaya laging mapagmatyag, hindi lahat ng ngiti ay totoo. Ang difference nga, sabi nila, ang difference ng taong successful, magiging successful or successful na tao, eto, at least may idea ka na. Ang mahihirap, ang mga taong hindi magiging successful, they are motivated pag nawawala na sila. Ibig sabihin, may pera ka. Pag may pera ka at marami kang pera at nababayaran mga payables mo, chill ka lang sa buhay, okay lang. Pag naubos, doon ka lang magsisipag. Pag meron ka naman ulit, papahinga ka naman. Pag naubos, doon ka na naman magsisipag. Ang taong successful, pag kumita ng malaki, kahit maganda na ang kinikita niyan, mas magsisipag pa ulit yan. Alam nyo ba, maraming mga tao ang sinisira ang long-term benefits, karir, relasyon, reputasyon, dahil lang sa sama ng loob sa isang sandali. Ayon sa neuroscience, kapag galit o nasaktan ka, na-activate ang amygdala, ang emotional alarm ng utak. Kapag ito ang nangibabaw, humihina ang prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na nag-iisip ng long term. Sa madaling sabi, nauuna ang emosyon bago ang isip. Dagdag pa ng behavioral science, may tinatawag na present bias. Mas pinipili ng taong agarang ginhawa kaysa sa mas malaking pakinabang sa hinaharap. Kaya, masarap gumanti, mag-walk out o magsalita ng masakit kahit may kapalit ito sa dulo. At ayon sa Harvard Business School study ni Gino at Beiserman, kapag ang isang tao ay may moral resentment, yung pakiramdam na nadaya ako o may karapatan ako, mas mabilis niyang ginajustify ang maling desisyon. Kahit alam niyang mali, hindi para gawing tama ang mali, kundi para lang gumaan ang pakiramdam niya. Kaya tandaan mo ito, ang sama ng loob ay panandalian, pero ang desisyong gagawin mo dahil dito, pangmatagalan ang bayad. Alam niyo ba, ang pagiging madaling mapikon, masaktan o magbitaw ng salitang magre-resign na lang ako o kaya ay bahala na kayo dyan o kaya ay ayoko na kapag ka napayuhan o napuna, hindi lang yan simpleng ugali. May science sa likod niyan. Kapag may pumuna sa'yo, hindi lang tenga mo ang nakikinig. Buong sistema ng utak mo ang nagre-react.
Ang utak ay hindi agad tinatanong kung tama ba yung payo. Ang una niyang tanong ay, am I being attacked? Kapag ang puna ay tumama sa ego, hiya o takot na magkamali, automatic na pumapasok ang katawan sa defensive mode. Bumibilis ang tibok ng puso, sumisikip ang dibdib, umiinit ang ulo, at biglang gusto mong lumaban o tumakas. Fight or flight, eka nga. Fight, lalaban. Flight, tatakas. Diyan pumapasok ang impulsive decisions. Hindi dahil bobo ang tao, kundi dahil hindi pa trained ang emotional system. Kaya, malinaw ito. Ang training ay hindi ang pagpatay ng emosyon. Ang training ay pag-delay ng reaction. Ang unang training, huwag agad magsalita kapag may pumuna. Ang goal ay hindi para manalo ka sa sagot. Ang goal ay huwag munang lumala ang sitwasyon. Sa neuroscience, ipinapakita na kahit ilang segundo ng hindi pagsagot muna ay sapat para bumalik ang kontrol ng utak sa rational thinking. Ikalawa, ihiwalay ang mensahe sa ego. Ang payo ay impormasyon, hindi yan verdict ng pagkatao mo. Huwag mong isipin na kung mo sinabing i-improve mo ito, ang ibig sabihin ay wala kang kwenta. Sa psychology, ito ay tinatawag na cognitive reappraisal. Binabago mo ang kahulugan ng sitwasyon para hindi ito makita ng isip bilang personal na atake. Ikatlo, practice delayed decision making. Isang rule lang, walang major decision kapag emosyonal, walang resignation letter habang galit, walang quitting habang sugatan ang damdamin. Ayon sa behavioral science, ang mga desisyong ginawa sa emotional peak ang pinakamadalas na pinagsisisihan. Ikaapat, sanayin ang sarili sa correction, hindi sa validation. Kung sanay ka lang sa papuri at compliments, ang payo ay parang suntok. Pero kung sanay ka sa feedback, nagiging tool, hindi insulto. Parang muscles, kapag hindi ginagamit, masakit kapag biglang pinwersa. At panghuli, balikan ang payo kapag kalmado ka na. Hindi para patunayan na mali sila, kundi para tanungin ang sarili, mayroon bang kahit na 10% na possibility na totoo ito? Dahil minsan, kahit mali ang delivery, may tamang punto. Ayon sa references ng Harvard Medical School at American Psychological Association, ang emotional regulation ay natututunan, hindi minamana. Kaya tandaan mo ito. Kung tuwing napapayuhan o napupuna ka, ay titigil ka. Wala kang matatapos at wala kang ma-achieve. Maturity is not about never getting offended. Maturity is being calm, composed, at may control kahit may naririnig kang masakit o hindi mo gusto. Luto na guys.